Ngayon po kasama naman natin ngayon si Fire Senior Inspector Peter C. ng Taguig Fire. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din, Jiggy. Apo, ano po ba talaga ang update? Ano po ang maaaring pinagmulan sunog? Kasi may usap-usapan yung mga magkakapitbahay, yung mga anak ng mga biktima na pwedeng gasera, pwede pong linya ng kuryente. So, sa inyo pong investigasyon, ano po ang nakikita nyo rito? Ang initial na nakikita namin ay yun nga, yung anggulo pa ng kandila o gasera. Kasi sabi ng mga witness, kinonfirm naman ng mismo may-ari yung mga anak ng may-ari ng bahay na isang buwan na sila na walang kuryente at gumagamit nga sila ng kandila. Opo, at maliit lang yung sunog kung tutusin, pero lima agad ang namatay sa investigasyon po ninyo. Ano po yung nakita? Nahirapan ho ba kayong pumasok dito at rumisponde? Gaya ng lagi naming problema sa tuwing may responde kami sa mga ganitong komunidad, yung ay sigip ng kalsada at yung marami pa nakapark, no? Yun ang lagi namin talagang problema. At yun ang lagi namin pinapakiusap na pagka may ganitong pangyayari, sana yung mga kababayan natin tumulong sa amin dun sa pagkiklear ng mga kalsada. Opo, at dito sa pangyayaring ito po, ngayon nga Fire Prevention Month, ano po ang paalala nyo sa mga kababayan natin? Yun nga yung aming kagaya ng aming paulit-ulit na paalala na mag-ingat lalo na sa paggamit ng kandila dahil marami tayong talagang insidente na yan ang pinagmumulan yung kandila at paggamit ng kasera. Na yun nga na kung matutulog sila sana patayin nila yung paggamit ng kandila o yung gasera o kaya kung gawin nilang secure yung panagtayukan ng kandila yung tignan mo kung hindi matutumba to o kung matumba man nakalagay siya sa isang lalagyan na hindi pwedeng pagsimulan ng sunog. Yun ang aming laging ulit-ulit na pinapaalala sa mga kababayan natin. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon, sir. At update si Fire Senior Inspector Peter C. ng Taguig Fire. Salamat po, sir.